isa sa pinakamasarap sa pakiramdam yung pakiramdam na nandito na sa tabi natin yung soulmate na hinahanap-hanap natin, di ba? Nakita na natin, natagpuan na natin yung taong para talaga sa atin. Kung naramdaman mo na yan, sigurado kung naramdaman mo na yung best feeling ever, di ba? At kung isa ka sa mga naghahanap-hanap ng soulmate para sa itong video na to na ginawa ko, kaya kung interesado ka malaman kung ano-ano mga nasa listahan natin ngayon, tara, pag-usapan natin yan. Keep on watching. Hi, I'm Dario Pimo. Gumagawa ko ng mga videos na tulad nito para matulungan ka na maging best version ng sarili mo para maibigay mo yung best self mo syempre sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na tulad nito na i-upload ka natin sa inaharap. So wala nang paligid-ligid pa. Ang unang senyales kapatid na natagpuan mo na yung soulmate mo, yung taong kapareha mo, yung kalugtong ng puso mo, yung taong makakasama mo hanggang dulo, ay kapag naramdaman mo na yung sense of peace and comfort. Tama po yung narinig nyo. Isa sa mga satisfying sa pakiramdam yung taong napili mo nagbibigay sa iyo ng relaxation. Hindi dahil sa magaling sa magmasaya o hindi dahil sa magaling siya kumanta, nare-relax ka sa boses niya, diba? Kundi dahil sa kapag nandiyan yung presensya na nakikita mo at nararamdaman mo siya sa paligid na gumagaan yung pakiramdam na nararamdaman mo yung comfort, yung kapayapaan, diba? At walang makakatalo sa ganitong pakiramdam, diba? Ito yung pinaka-best feeling na mararamdaman mo, lalo na kapag kayakap mo yung mahal mo, kapag magkatabi kayong dalawa, feel mo na komportable ka, relax ka, at syempre, payapa yung isipan mo dahil sa presensya niya. Kapag ganyan na yung nararamdaman mo, malaki yung posibilidad kapatid na yung taong napili mo, na nasa tabi mo ngayon, siya yung comfort mo, siya yung para sa'yo. Okay? Proceed tayo sa ikalawa, which is kapag nararamdaman mo na kinukumpleto nyo yung isa't isa. Well, hindi naman perfecto ang isang relasyon. Sabi ko nga, merong pagkakataon na magkakaroon kayo ng misunderstanding, magkakaroon kayo ng quarrel, di ba? Magkakaroon kayo ng malalang hindi magkakaintindihan. Pero okay lang yan. Yan yung magpapatibay ng relasyon. Bukod pa doon kapatid, yan yung paparamdam sa inyo na meron kayong pagkakaibang dalawa. Yes, meron kayong uniqueness at meron din naman kayong bagay na pinagkakasunduan, di ba? Pero above all, kinokompleto nyo yung isa't isa. May pagkukulang yung isa, handang kumuno yung pagkukulang ng isa, di ba? Halimbawa ako, as a content creator, hindi ako palaging motivated gumawa ng mga videos katulad nito. Pero dahil pinupush ako to the fullest ng partner ko, to my limit ng partner ko na go beyond what you can para ma-achieve mo yung greatness, then napupush ko yung sarili ko na gumawa ng video para sa iyo. Ganon yung tulungan ng mag-partner, diba? Sana nararamdaman nyo rin ito sa relasyon. Kasi if nararamdaman nyo ito sa pagsasama na meron kayo ngayon, malamang sa malamang kapatid, na yung partner mo na yan, yan yung soulmate. Okay, proceed tayo sa ikatlo, which is kapag tumatatag kayo habang umihirap yung buhay. Sa totoo lang, makakwento ko lang kapatid, ma-share ko lang naman sa inyo. Itong 2024 na to, talaga namang tough year ko para sa pamilya natin. Talagang nauubos lahat ng pinag-ipunan namin. Lahat ng pinundar namin mula ng mga panahon na masagana hanggang sa panahon ngayon, itong 2024, naubos. Hirap na hirap kami bumangon sa araw-araw, hirap na hirap kami kumayod, di ba, para mabuhay. Pero despite having that experiences, having that situation, nandun pa rin yung love na hindi kami bibitaw sa isa't isa. Hindi yun yung magiging dahilan para sukuan namin yung relasyon na binuo namin, yung pamilya na binuo namin. At maghanap ng bagay na makapagpagaan ng damdamin namin. Diba? Hindi yun yung magiging dahilan para i-down namin yung isa't isa na baka dahil wala kang ginagawa, ganyan. Bumabagsak yung ano natin, savings natin. Wala na tayong naipon. Dahil tamad ka, ganyan. Hindi tayo nag-i-improve, di ba? Walang ganun. Kundi nagtutulungan. Nagiging mas matibay despite having tons of challenges na dumarating sa relasyon. Kasi ang buhay, kapatid, mapa-single ka o may partner, meron at merong problemang darating dyan sa buhay. Mas maganda na may partner ka rin na tutulong sa'yo na malagpasan yung problema mo na yun.
At yun yung magiging reason para mas maging matibay yung bond, yung relasyon yung dalawa. Kapag ganyan yung nararamdaman mo ngayon sa relasyon na meron kayo, malamang sa malamang kapatid, yung relasyon na yan at yung partner mo na yan, yan yung soulmate mo na makakasama mo hanggang dulo. Okay? Proceed tayo sa ika-4. Last but not least, kapatid, ika-4 na senyales na natagpuan mo na yung soulmate mo. Yung taong nasa tabi mo, ang soulmate mo, ay kapag totoo na kayong dalawa sa isa't isa. Isa sa mga bagay na natutunan ko sa 14 years namin pagsasama ng partner ay yung mas maging open, mas maging bukas. Ilahan lahat ng sekreto, meron ako lahat ng kadiliman na meron ako sa puso ko, i-share sa kanya. Dahil the more niya nakikilala yung pagkatao, the more niyang matatanggap kung sino talaga ako. The more kang nagpapakatotoo rin sa partner, the more kayo mas nagiging mirror ng isa't isa. Na dahilan para mas maging maayos at matatag yung pagsasama ng dalawa. Dahil kilala niyo na yung isa't isa, di ba? And I think ito yung pinakamahalagang mensahe dito sa video natin na kapag nararamdaman natin na nahihirapan tayo sa relasyon, yun ay dahil sa hindi tayo nagiging totoo sa taong pinili natin, di ba? Hindi natin pinapakita yung totoong tayo, totoong ikaw, totoong nararamdaman mo, totoong naiisip mo, di ba? Nagsusot tayo ng maskara para hindi tayo makilala ng taong mahal natin. Na imbes na kayong dalawa ay nagtutulungan para malagpasan yung mga problemang kinakaharap nyo, minsan kayo pa yung nagiging dahilan para hilahin ang isa't isa pababa. Diba? Kaya naman kapatid, kung ganito na yung nararamdaman mo sa relasyon na meron kayo, na handa ka na maging totoo sa kanya, maging open, maging bukas na libro sa taong mahal mo. Then kapatid, yan taong mahal mo na yan, ayan yung soulmate. I hope nabigyan ko kayo ng insight, ideas, tips dito sa video na ginawa natin. If nabigyan ko naman kayo ng tips o ideas, please help me share this to your loved ones na posible rin natin matulungan ng video ito. Para nakatulong na kayo sa kanila, natulong na rin ako sa kanila. Sa lahat pala ng FW viewers natin at sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, sumusuporta, palagi naka-tune in sa bawat video na ina-upload ko. Maraming salamat po sa palagyan niyo panonood at pagsuporta. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na tulad ito na i-upload pa natin sa inaharap. So, hanggang dito na lang mga kapatid. Maraming salamat ulit sa panonood. I hope to see you all on my next vlog. Ingat ka dyan palagi kapatid. May God bless you and always protect you. Peace. Whenever your heart is broken.